Magla-live na ako. Hello, magandang gabi po sa lahat. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay medyo mahalaga, no? So, masustansya. At ang ating pag-usapan ay patungkol po sa tinatawag na ah, isang kagimbal-gimbal din na po na walang ibang nagpapatay kay Mayor Antonio Halili ng Tanawan, Batangas, kundi si Duterte. Yan po ang lumalabas sa patuloy na pag-iimbestiga ng Quadcom sa House of Representatives. Ito po ay inamin, although sinabi niya parang chismis, pero hindi na rin masasabi na chismis kasi ang nagsabi sa kanya na ang grupo na tao na nagtrabaho para laban kay Garma, kay Antonio Halili, ay isang police officer na si Kenneth Albutra ng Station 7 ng Cebu City Police Station. Sa panahon na si Garma ang hepe ng Cebu City Police Station. O sa panahon na si Garma ay naka-assign sa Cebu City. So kung titingnan natin, kailan ba namatay? Kailan ba pinatay si Antonio Halili? Si Antonio Halili po ay pinatay noong kailan ba siya pinatay? October 18. 2018. Anong eksaktong petsa itong pagkapatay sa kanya? I-google ko muna kung kailan siya pinatay. Antonio Halili shot on Bridges. Ito, makikita natin ngayon. July 2, 2018. Tapos kung titingnan mo, si Garma ay Royena Garma, assigned in Cebu on July 1, 2018, naging hepe ng Cebu City Police Station si Garma. At July 2, 2018, isang araw matapos siyang umupo pagiging hepe ng Cebu City, ay inassassinate sa pamamagitan ng sniper shot si Mayor Antonio Halili ng Tanawan, Batangas. So, yan po ang nakita ninyo. Yan po ang latest natin na nakuha sa pagpatuloy na pag-imbestiga ng Quadcom kasi bumaliktad na si Royena Garma. So, base nga sa sinabi niya sa pagtatanong ni Congressman Dan Fernandez, inamin niya na taga Cebu na ang pangalan ng pulis ay noong panahon ay Major Kenneth Albutra. At ngayon may Colonel Kenneth Albutra na naka-assign sa Station 7 ng Cebu City Police Station. So grupo ni Albutra ang nagmisyon para patayin si Antonio Halili. Kumbaga dumayo pa sila galing Cebu City at dumayo sila papuntang Tanawan, Batangas. Yan po ang lumalabas po. So ngayon, titingnan natin yung ito po yung itsura ni bata pa si Kenneth Albutra. Tingnan nyo. Alam mo, pag ikaw ay naging pulis, mahirapan ka talaga kung ikaw ay sumusunod sa mga utos na illegal. O ngayon, paano mo ngayon yung maiwasan yan, Mr. Kenneth Mr. Kenneth, si Kenneth Albutra. Bata pang police officer na to, Top 1 na police officer, first class exam, nagtap pa siya. So ngayon, ang Kenneth station commander siya sa Police Station 9 sa ngayon. Sa Police Major Kenneth Cabali Alborta ng Cebu City.
So yan po, yan ang binabanggit ni ni Royina Garma na tao niya. Tao niya ng panahon na yon. Kasi si Royina Garma ay umupo bilang hepe ng Cebu City Police Station noong July 1, 2018 at pinatay si Antonio Halili July 2, 2018. So makita nyo kasama pa rin ang kasong yan sa ICC. So ngayon kung ganun po mangyayari, isa-isa na po na nabubuksan ang maskara nito ng mga taong nasa likod niya sa war on drugs. At walang iba. Kasi grupo naman lang, kasi pulis ang gumawa. Di walang iba pwedeng gumawa. Siyempre si Duterte din na nag-utos niyan. Ano kaya ang meron? Bakit na galit si Duterte kay Antonio Halili? Pagkatapos niyan mga kaibigan, ay hindi pa nagkasya pagkapatay kay Antonio Halili noong July 2, 2018 ay dinukot pa ng grupo nila itong dalawang assistant ni Antonio Halili na si Fajardo. So kung tingnan natin ang investigation, parang walang walang blank wall, kumbaga walang nangyari sa investigation na ito. So sinabi dito sa report the police has identified 2 persons of interest who are suspected of playing a role in Halili's killing. A third suspect was also in the process of identification. All of these people are said to be involved in the illegal drug deal. Ang layo ng investigasyon, tinuturo ng mga drug lord ang pagpapatay. The gunman who killed Halili is suspected to be working with accomplices. On August 22, CCTV footage was revealed showing a white car owned by a suspected gunman parks near the gasoline station about 1 kilometer away from the incident. Dated July 2, a man emerges from the car wearing a black t-shirt and green cap, and not less than 10 minutes later, turns to the car and drives away. Another showing the car driving back and forth at the Memorial Park near the City Hall where the incident took place. Soon after the incident, another CCTV showed the same car driving the expressway. It was revealed that the plate number of the car was changed, suspected that it is the getaway vehicle, and according to the police, the plate number seen in the gas station was actually not issued by the LTFRB. The man is yet to be identified by the police. So hanggang doon lang po ang kanilang naging investigasyon. So sinasabi rito na ang motibo daw, the assassination must be related to the illegal drug trade. Due to the identities of their designated persons of interest, although they are not ruling out political motives. Kawawa naman ang kalaban ng politiko ni Antonio Halili na pinagkadiskitahan. The circumstances of the killing, the police held a reenactment of the crime on July 5, 2018. A spent shell of 5.6 Armalite na bala was found by the police on an empty lot where the unidentified gunman positioned himself for the hit. The police has not ascertained that the bullet came from the gunman's weapon. The weapon is concluded not to be a sniper, since the gunman decided to hit Halili in the chest and was viewed as not confident enough to aim for the mayor's head. It was initially reported that the distance between the gunman and Halili was 160 meters away, but was later established by the police to be just 76.8 meters. The gunman was also concluded to have positioned himself on a higher elevation than the ground the mayor was standing. So, aftermath, on April 3, 2019, at least 19 armed men disguised as a police abducted 2 of Halili's aides, Alan Fajardo and Ricky Atienza, at the hotel in Santa Rosa, Laguna. The authorities said that they did not conduct any operation against Fajardo, who is a top aide of Halili. The suspects escaped using a white van with no license plate. Alam mo hanggang sa ngayon, hindi pa natagpuan yung katawan nito ni Alan Fajardo at saka yung isang kasama na dinukot si Ricky Atienza. So, big sabihin, 3 silang nawala. Ito yung tinuro ni Royina Garma na leader ng grupo na pumatay kay Antonio Halili. Isang
police officer na nandoon naka-assign sa Cebu City. So ibig sabihin, tumawid ng dagat para lamang sa mission na ito. So kita nyo na, ganon talaga dito sa sa Maynila. Ibig sabihin, kung ang nagbanggit na binanggit ni Garma na si Major Albutra ay yan po ang yan po ang sinasabi natin na katibayan kasi unang-una bata ni Digong si Royen na Garma at siya ay hepe ng Cebu City nung nangyari yon, ibig sabihin ay talagang si Digong Duterte na rin ang nagpapatay. So, ganon ang sistema. O titingnan natin, ilabas natin yung tanungan. Part 1, part 2, part 2. 159. So, pakinggan natin, ipipresent ko sa kwan. Ipipresent ko yung 150. Okay. So, ipaparinig ko sa inyo itong portion ng investigasyon ni Dan Fernandez kay Royena Garma na kung saan binanggit ni Royena Garma na ang nagpayumari kay Antonio Halili hindi po si Dr. Sino ba yung Dr. ni Mari? Dr. Ko. Ito po si Kenneth. Pakinggan natin Si Haydin Ko, hindi si Haydin Ko ito pakinggan nyo. Meron po yung confidential na book na yan po yung ginagamit niya to brief po mga RDs, R2s, Chief PNPs, incoming Chief PNPs po para ma-appraise po sila kung ano po yung present drug situation and operation sa bansa po. Okay. Do you have knowledge kung sino yung mga na-brief niya sa PIDEA, sa IG, doon na lang sa PIDEA, sino yung mga na-brief ni Mr. Chair, I think sa record makikita naman po natin kung sino po yung mga umupo na mga directors during that time. I cannot actually memorize it po, sir. Sige, thank you. Do you have also knowledge about those other personalities who have been yan, pakinggan nyo. Killed on the war on drugs? Like big personalities that you know about? Yes, Mr. Chair. It was a public knowledge. It was in the newspaper like the couple na Odikta. Di ba namatay po yun? Sa Iloilo yan. Drug lords. Mayor Halili. May mga mayors. Sa Calabarzon yan, Tony Halili? Region 4A. Yes, alam mo sa pagkamatay ni Tony Halili? He was shot during the flag raising ceremony. Yes, it was reported. Sniper po. So what do you know about it? Chismis lang kasi, Mr. Chair. Okay. And I think imported. Kasi during that time po sa war on drugs, pwede pong tumawid yung mga operatives. So wala kang direct knowledge about it? Wala kang direct knowledge about it? Pinagmalaki kasi ng isa, sir, na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra. Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes po. Ano pangalan ni Albotra? Major Albotra na Region 7. Lieutenant Colonel nata. Yes, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. So, it's a team that killed Mayor Tony Halili. So, according it was to him, a planned... according to him, Mr. Chair. According to during Major, that time kasi, Mr. Chair, kung meron ng grapevine, like it would appear na it is a operation, nagkakaroon ng code of silence.
It's real talk, Mr. Chair. Sa PNP, tahimik na. Matatakot na yung iba, matatakot na rin. Even RDs would say na, oh, trabaho yan. Oh, kung ano, trabaho. They will just call you, and then it became a culture. Minsan i-process kasi mag-intervene ang NBI, mas nakakatuwa nga kung NBI kasi talagang mas maganda pag ganun. Kaya during my time sa IDG, nasa Cebu City Police ako, tuwang-tuwa ako pag NBI talaga mag-handle. Kasi definitely, magiging maayos po. That is why, sinasabi ko palagi, gusto ko nagka-hands off after the processing ng crime scene ng crime lab. Pag sinabi na victim na they want NBI, binibigay ko po. That's the reality on the ground, Mr. Chair. You can ask mga ground commanders and chief of police. So again, Mr. Chairman, I would like to reiterate the name of Major Lieutenant Colonel Albotra Kenneth na ata. Albotra. Kenneth Albotra to be invited in the next hearing. Comsec, please take note. Okay, ha? So, at least, yan ang narinig niyo. Hanggang dyan na lang. So, at least, klarong-klaro, inisa-isa natin para klaro yung ating reporting sa inyo. So, ito naman po ang isang katibayan na talagang lahat po talaga ay gawa ni nag-umpisa lahat kay Digong. So, naimbaga Rabim, mga kabsat ko, masanto siya labi sa mga kababayan ko dyan sa Pangasinan. Mapia magabi, mapia kagawi, sa mga pakat ago pagariakan, ro sa Maguindanao, ago Bulanao. Magandang gabi rin dyan sa Sulu, sa Basilan. Tapos sa maayong gabi sa tanang mga taga Cebu, o maadyong gabi sa tanang mga taga Bujol. Tapos sa marhay na banggi sa mga Bicolano, mayapabingi sa mga mga kabalin ko, lalo na dyan sa Purak at saka sa Bamban. Suspendido yung mayor ninyo, si Jing Capil, at mga mayabang ninyo, malapit na yan. Kailangan huwag niyong panananunin yung kababayan niyo, si Lito Lapid. Kasi inubos lang ni Lito Lapid ang dugo at lahar ng Pampanga ng panahon niya sa gobernador. Nakabili siya ng mga mansyon panahon ni sa gobernador ng Pampanga. So, ibig sabihin lamang nun ay talagang inubos niya ang dugo at pawis ng mga Kapampangan. Biro mo, maraming Kapampangan ang namatay nang pumutok ang Mount Pinatubo. Tapos yung lahar na binuga ng Mount Pinatubo, kukunin lang niya. So, ngayon, yan naman po sabi natin, ulitin ko lang, para kasi galit na galit si Mikkoy. Mikkoy, ang nagpapatay kay Mayor Antonio Halili ay walang iba kundi si Rodrigo Rua Duterte. At inutusan ang grupo ng taga Cebu na pinangungunahan ni Major or Lieutenant na ngayon na Kenneth Albotra. Yan po yung team nila ang pumunta galing sa Cebu, tumawid pa ng dagat para lamang patayin si Mayor Antonio Halili. Hindi po si Dr. Haydin Kong Yumari. So, gwapo rin ang batang yan eh. Pakita ko sa inyong itsura. Ito yung Yumari, ulitin ko lang bago ako umalis. Bata pang pulis na to, sayang ang pagka-PNPA graduate nito. So, pinag-aral pa ng gobyerno. Tapos pumatay lang ng tao. Anong klase ito? PNPA, kailangan mag-explain kayo anong klaseng training meron kayo dyan. Bakit mga produkto nyo, gaya na kay Bantag, mamamatay tao. Gaya kay Marvin Marcos, pumapatay ng tao. O gaya kay Royina Garma, pumapatay ng tao. Gaya kay Colonel Leonardo, pumapatay ng tao. Ganun ba talaga ang PNPA? Nakakahiya kayo talaga. Pera namin yan ang ginagamit pampakain niya sa mga kadete. Tapos ganun lang kadete gagawin nyo. Ed Kilop, good evening po, Engineer Toto. Let's put Toto in the Philippine Senate. Magandang hiningi ko po. Mikoy, iboto mo naman ako, Mikoy. Para naman katulong ka naman sa bayan. So, Asan Fran, good evening po, Engineer Toto. Si Pres Perez, watching from Israel. Tapos, si Serviliano Sonyosa. Tapos si LB Corpus, si Pyra Lucas, watching from Zamboanga City.
muchos sa gracias sa Paira Lucas. Buenas tardes, buenas noches. Ever Lingaw. Gandang gabi, Engineer Toto. Okay so klarong-klaro. Ito ang pumatay kay Antonio Halili. Kita mo, bata pa, gwapo na bata. Police Major Kenneth Cabali Alborta. Yan po, tandaan yung mukha na yan. Sugo ni Duterte. Alam mo naman, magaling na mayor yun si Antonio Halili. Sayang, namatay. So deklaro, kung ikaw ba naman, utusan ni Digong niya, aayaw ka ba? Ay, mag-resign na lang ako. Magtago, para di niya ko mahuli. Veronica Rosel, attorney, tuloy ang laban. Adler din, Goten Abend. Okay. Alex Payas Estores. Yan, Alex, yan pumatay ka, no? Siguro, maganda siguro, i-play ko rito yung campaign speech ko. Yung aking speech na dineliver, pagkatapos ko maisampa yung aking certificate of candidacy sa pagkasenador. Para naman siguro at ma-share ninyo sa inyong mga kamag-anak at kaibigan. So ito po yung aking talumpati. Pakinggan naman po ninyo. Ito. Ito po ang aking tinalumpati nung ako pagkatapos ko magsampa ng kandidatura sa pagkasenador. Ayan. Mapagpalang hapon sa inyo, sa buong Pilipinas at lahat ng Pilipino. Narito po kami, Partidong Bunyog Pagkakaisa, para ipaglaban ang lahat ng karapatan kasama ng religious freedom pero walang abuso na sexual abuse. Ngayon, una lang aming battle cry, paulit-ulit na sila. Wala namang nagbabago. Kaya kami naman, ang aking misyon bilang isa sa kasapi sa Bunyog Pagkakaisa ay tatapusin ko ang inumpisahang laban ni Ninoy Aquino at ng aking kliyente na si Percy Lapid. Ako po ay dumipensa kay Percy Lapid sa kanyang libel cases, na ubos ko siya bago siya namatay. So ito po ang dahilan kung bakit ako nakipaglaban. Una, ipaglalaban ko at ng Bunyog ang pagtatag ng katarungan kung saan ang mga tao mismo ang naghusga o kung tinatawag na jury system. Pangalawa, itatayo ko rin ang sistema na kung saan ang maghuhusga sa lahat ng kaso sa ombudsman ay mga tao na rin para matapos na kagad kahit 1 buwan o 2 buwan ang kaso at maubos ng mga korap sa ating bayan. Pangatlo, paglaban namin ang pagtatayo ng tinatawag na batas laban sa political dynasty. At iyon po ay baka kaya natin gagamitin maaari sa Kongreso o maaari sa Supreme Court. Kung saan meron na po tayong batas ngayon na maaari pagsamantalahan natin na nagsasabi kung ano ang political dynasty. Yan po ay matatagpuan sa Section 9, Paragraph D ng Bangsa Moro Electoral Code na nagbabawal lahat ng mga magkakapatid, lahat na magtatay at magnanay na tumakbo sa kanilang eleksyon. Sundin natin at isampa natin para sa buong bansa. At pangalawa, mayroon pang isang batas na sa Sangguniang Kabataan, ganun din pagbabawal. Maraming salamat po. Pakinggan yung mga from tanong UNTV, at sagot. Dante Amento. Kung paano ko sinagot. Ay, Sir Dati. Hi sir, magandang hapon po. Matindi ako ng tanong. Ano lang po ito sir? Alam ko kasi kayo po yung abogado ni Percy, but you have also a case in the Supreme Court. Dinisbar po yata kayo ng Supreme Court. Totoo po ba yun? May update po ba doon, sir? Yes, that is true, and I take that as my badge of medal of valor, because I fought against corruption, and that fight resulted in the disbarment. Anyway, that is still under fight, and I can still fight for it. Maybe I can assure you that is my proof that I am against totally and absolutely corruption.
Meron pa magtatanong? Ian, from Ian, philstar.com. Hello, sir. Hello po. Concerning yung disbarment po, will you plan to appeal your disbarment to the Supreme Court? Of Or- course, of course. And if need be, then I will go to the United Nations Commission on Human Rights. Because in that case, I am a victim of a crime against humanity. Follow up po. You were a petitioner sa recent case, Kausing versus People, which the Supreme Court brought back the prescription to 1 year sa Yes. libel. Will you advocate for, well, and then you expressed sa pag-support po kay Maria Ressa in your previous Facebook Yes, yes. post. Will you advocate for the decriminalization of libel in the Since future? the beginning, when I was the legal consultant of National Press Club, we have been advocating for decriminalization of libel. Because you can notice that almost all convictees in libel are professionals in media or journalism. And this is considered as hazards of the profession. And the only way to fight corruption, another way to fight corruption is to make the freedom of expression free. Absolutely. Ayun, wala na nagtanong dyan. At siguro na hindi ko alam, baka naubusan sila ng tanong. Pero anyway, maraming salamat, Romel Bengson. Dahil Bagarabi, Kabunyog, Dr. Engineer Toto Kausing, kaya natin to. Keep safe. God bless. Omom Reacts, maganda tong kanta. Kakantahin ko itong kanta ni Omom Reacts. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. ICC is coming to town. Para kay Digong yon, sabi ni Omom Reacts. Millions ko vlog, Attorney Sen. Sa totoo lang, nawala na ako ng trust sa mga pulis na. Sino ba namang hindi mawala ng trust kung ganun ginagawa? Sumusunod sa utos. So, deklaro na mga out of school yun, papag-aralin. O nga, sana yung mga out of school, ito mga PNP na to, kinapag-aral natin, tapos ganun lang ang produkto, nakakahiya naman. Arcadio Fortaleza, Attorney Kausing, good evening. Sindikato na nakaraang administrasyon, dapat sila maragot. Elmer Ocampo Martinez, go, go, go. At tuloy-tuloy ka na sa Senado. Nick Cole, solid Senator Toto Kausing kami sa Batangas. Salamat si Kabunyog, John Kabinbin. At saka shout out dyan kay Bayani Alamag dyan sa Kalaka, Batangas. Tsaka dyan sa mga kay Dr. Aki Lamano dyan sa Lian, Batangas. Mga magbago family. Mga pinanalo naming kaso dyan sa mga magbago family. Magandang gabi po sa inyo. Si Millions ko vlog, Attorney Sentoto, kung nawala na ako ng trust, no? Sabi niyo, pare-pareto po tayo. So, si Deklaro ng mga out of, si Prada Nada, si Romeo Bailas, si Pyra Lucas. During the time of Digong, maraming nag-early retirement na mga pulis dahil ayaw nila yung kalakaran ni Digong. Actually, sa totoo lang, gusto ko lang i-mention ito. Sino ba ang kamag-anak ni Kenneth din yun Kenneth Flores? Itong nagpapatay kay Antonio Halili, Kenneth din ang pangalan. Si Major Kenneth Albutra. Ang pinatay naman ng pulis na Mabalacat ay si Kenneth Flores. Nakausap ko pa yon. Nag-usap na kami ni Secretary Benhar Abalos na isusuko ko si Kenneth Flores. Tapos, 2 araw kami tapos mag-usap, pinatay naman ng pulis Mabalacat. Matindi talaga mga pulis na ito. Panahon na ni Bongbong to na nangyari. So, andyan lang muna tayo, no? So, mga kaibigan ko, hanggang dyan na muna tayo ngayon at sa susunod naman. At please, i-share, i-like, at kumbinsin ninyo ang inyong mga kamag-anak at inyong mga kaibigan na mag-join sa ating channel kasi ito lamang ang ating pag-asa para tayo ay manalo sa panghalalan kasi ang inyong lingkod na inyong ginigiliwan ay talagang sincero, tatakbo ng pagkasenador at kailangan mananalo tayo para meron tayong political power. Okay? At hiningi ko sa iyo, gagawin ko ngayong gabi
at ipopost ko sa aking Facebook page ang final copy ko ng aking tinatawag na tarpaulin at nakikisuyo po ako sa inyo na bawat isa sa inyo total mga 200 pesos lang ata ang pag-printing ng tarpaulin. Magpa-print kayo kahit isang kopya lang at ikakabit nyo po sa inyong mga kanikanyang bahay. At yan lamang po. At wala namang imposible kung lahat tayo ay nagtutulong-tulong dito. Mr. Alex Payas Torres, kamusta ka na dyan sa TUI? Sa mga, kumusta din yan sa Balayan, ang aking kaklase sa PLM. Clerk of Court na dyan sa RTC, sa Balayan. Paprint sikan. Sige, maraming paprint ha. Tulungan niyo ako. Si Prime Sabanya Simbahon, Nover de los Santos, Rizalina Nuol. Tapos si aking roommate sa Mindanao State University, si Engineer Alex Muhammad. Mga anak po kami mahirap. At ang buhay mahirap na mga Muslim ay kumakain ng kanin na walang ulam kundi ano lang tawag, palapa. Kami naman sa mga Ilonggo, kumakain ng kanin, walang ulam, ginamos. So yan ang buhay ng mga mahirap. Pero gumraduate kami sa Mindanao State University, hindi kami kagaya ng gumraduate sa PNPA na pumapatay pa ng tao. So, Lira Flores, lapit po ako sa eleksyon. Sir, Engineer Toto Bunyog, Kausing, kami po, bahala sa inyo. Maraming salamat po. Rated PJ, 7 voters here from our family, Kabunyog Toto. God bless. Thank you. So, dyan lang muna tayo at magandang gabi. Major Kenneth Alborta, masasusunod ka na, ipatawag ka sa House Quad Committee. At Digong, malapit ka na. At kinakampanya ko pala ang aking kandidato pagka Vice Mayor na kalaban si Basti Duterte ay si Vice Mayoral candidate na Vice Mayor ni Carlo Nograles na si Councilor Alag. So hinihiling ko po sa mga taga Davao City na ikampanya po natin si Carlo Nograles at Councilor Alag para mananalo kayo laban kay Duterte. Panahon na para pumiglas. Ulitin natin yung alsamasa dyan. Sa panahon ng alsamasa, ang kakampi nyo noon si Duterte. Ngayon, alsamasa part 2, ang bibirahin naman ninyo, tatanggalin nyo si Duterte. Alalahan niyo si Duterte ang nagpapatay kay sa broadcaster na si John, sa paborito niyong broadcaster na si John Porras Pala. Kaya kailangan po, mga kaibigan, para mag-unlad ang ating bayan, tayo po ay kailangan maglalakas loob na. Wala nang iba. Self-help na ito. Ito ng ating kailangan. So magandang gabi po, bayan.